Mga kwentong pambata. Isang munting prinsesa. Pero Papa, kababalik lang natin dito sa London. Mahal, gusto mo ba na manatili ako sa piling mo habang kailangan tayo ng ating bayan? Kapag tumawag ang tungkulin, kikilos tayo at magmamarcha. Yan ang aking munting prinsesa. Nandito na tayo. Kapitan Crew, di ba? Huli ka na. Ngayon, simulan natin ang panayam. Ano yan? Oh, di ko akalaing may panayam. Akala ko kailangan kong pumunta dito para magbayad ng bayarin. Ito. Pero pakiusap, kapanayamin mo siya kung kailangan. Abay, napakabuti mo naman. Hindi na kinakailangan ng anumang panayam. Ako na ang bahalang mag-ayos para sa kanya. Samantala, halika, magtsaa muna tayo. Ito ang iyong kwarto. Nagustuhan mo ba? Opo, maraming salamat po, Binibining Michelin. Napakagandang asal. Hahayaan ko na kayo. Ito na yun, mahal. Pero, hindi ako ganong katapang, mahal. Kaya mo bang magbahagi ng kaunting sundalo mo sa akin? Opo, Daddy. Maayos na ba ang pakiramdam mo ngayon? Oo. Salamat. Ngayon, kumaway ka sa akin mula sa bintana. Kaya iniwan ni Captain Crew ang kanyang munting anak at pumunta sa digmaan. Ito si Binibining Rose, ang tutulong sa'yo. Kumusta ka, Binibining Rose? Ikaw, kumusta? Kumusta, Binibini? Meron ba akong maaaring gawin para sa'yo? Ang lakas ng loob mong pumasok nang hindi kumakatok. Pasensya na po, Binibini. Ayos lang. Bukas naman ang pinto. Anong pangalan mo? Mungkahi ko'y huwag kang makipag-ugnayan sa mga katulong. Becky, nagustuhan mo ba ang mga laruan ko? Mga ito ay napakaganda, Binibini. Kung ganon, pumunta ka dito at maglaro. Maaari pa nga tayong maglaro ng bahay-bahayan. Oh! Tara, mag-almusal na tayo. Nais ko kayong lahat ay magsulat ng sanaysay tungkol sa paksa na aking pinakamalaking pangarap. Tingnan natin kung gaano kayo kagaling. Limang minuto na lang. Oh, tingnan mo ang nagawa ko. Hindi ikaw yun. Si Lavinia, sabihin mo sa kanya. Pasensya na po sa kawalang ingat, Ginoo. Pero pwede ko pong isalaysay ang aking sanaysay kung gusto niyo po. Sige, ituloy mo. Sinabi ng aking ama, ang pangarap ay hindi ang mga bagay na nararanasan natin sa pagtulog. Ang tunay na mga pangarap ay yung nais na tayo gising at matupad ang mga bagay na naisin ng ating mga puso. At ang aking puso, ang puso ko ay nagnanais na magkaroon ng isang supot ng walang katapusang mga ngiti at halakhak na pwede kong ibigay sa kahit na sino man saan mang sulok ng mundo na nangangailangan nito. Pangarap kong may padala ko agad ang isang ngiti ngayong sandali sa aking ama na nasa malayo. Maganda, Sarah. Lavinia, pwede kang matuto sa kanya. Kaibigan? Talaga? Anak, oras na para sa iyong pagsasanay. Kumusta, Professor George? Kumusta? Anong nangyari? Si Daisy, tila ba hindi siya mabuti? Oh, mayroon ba akong maitutulong? Baka maaari mong puntaan siya at himasin ng ganito. Baka magbigay ginawa sa kanya. Kailangan natin ng doktor at kumot. Oh, tumawag ka ng doktor. Kukuha ko ng kumot.
Si Sarah ay nagdala ng kanyang paboritong kumot para kay Daisy, ang kabayong may sakit. At nanatili sa kwadra buong gabi. Inalagaan ang kawawang hayop. Tahan na. Maayos na siya ngayon. Talaga? At ikaw, Dalagita, ay may malaking bahagi. Paano? Minsan, nakakalimutan natin kung gaano kahalaga ang pagmamahal sa mga hayop. Magaling, Doktor. Magaling ka rin. Nanatili ka ng buong gabi sa kwadra? Kawalan ng dignidad para sa isang babae. Pero, Tama ng pagtatalo. Merong sulat ang iyong ama para sa'yo at sa'kin. Hinihiling niya ay pagdiwang natin ng iyong kaarawan. Ipapadala niya ang pera sa sandaling makarating siya ng Mathiking. oh, sulat ng aking ama. Tumigil ka ng pagsigaw na parang hooligan. Papasukin siya sa loob. Opo, ma'am. Happy birthday to you! Maligayang kaarawan, mahal. May dala ako rito para sa inyong lahat. Becky, ito'y para sa'yo. Bini-bini, ito ang unang beses na may nagbigay sa akin ng regalo. Salamat po. Pinitas ko para sa inyo. Oh, Becky, ang ganda nito. Ang manigang ito. Isang sarili mong manika. Pwede ko ba siyang laruin? Oo. Oo. Natatakot akong sabihin na nawawala si Kapitan Crew. Umalis siya na nag-iisa para iligtas ang kanyang batalyon. Pero hindi pa siya nagbabayad para sa kanyang anak. Binibining Michelin? Pasensya na. Ako ay, nagulat lang. Salamat. Binibining Row, kailangan mo tong sabihin kay Sarah. Huwag ngayon, madam. Kaarawan niya ngayon. Wala akong oras sa mga ugali ng mga spoiled na bata. Kung hindi mo sasabihin sa kanya, ako ang magsasabi. Sarah, pumasok ang iyong ama sa lugar ng mga kalaban. Oh, pero ang aking ama ay sobrang tapang. Kaya niyang talunin sila. Alam ko yun. Alam ko yun. Alam ko yun. Alam ko yun. Naniniwala din ako. Sinabi mo ba sa kanya? Oo. Ngayon, Sarah, hindi ka na pwedeng manatili sa kwartong ito at gumastos tayo ng malaki para sa iyong kaarawan. Ikaw ay may utang na sa amin. Kaya't kailangan namin kunin ang iyong mga gamit para mabayaran ng lahat ng ito. Binibining Michelin. Magpasalamat ka na hindi ko siya tinapon sa kalsada Binibining Rose. Magpahinga ka ng ilang araw simula ngayon. Sarah, sumama ka sa akin. Mananatili ka na rito mula ngayon at tutulong ka na sa kusina at di mo na kakailanganing mag-aral. Kaya't nagtrabaho ng masipag si Sarah. Magandang umaga, Binibining Cook. Marami kang trabaho na kailangan gawin. Ang lamia mo! Wala kang tanghalian ngayon. Sa'yo na ang tanghalian ko ngayon. Hindi ba dapat kang yumuko at magbigay galang? Oh, magandang umaga, madam. Natapon mo ang juice! Magrereklamo ako sa kusinero. Kung ganon, hayaan mong magkaroon ng saysay ang reklamo mo. Bini-bini, ayos ka lang ba? Oh, oo naman. Dinala ko to para sa'yo. Alam mo, tayo magpanggap na nagtsatsaa. At mayroong cake at pudding at lemonade at mainit na tinapay. Sarah? Binibining Rose, nagbalik ka na.
dito kanya pinapatira? Oh, ito ay aking palasyo at ako ang prinsesa. Ito ang aking trono at dito ay kung saan ako natutuwang isipin na ito ay isang mainit, malambot at magandang kama. Puno ng mga paborito kong teddy at manika. Wala ka naman lang pugon. Oo, iyan ang pinakamahirap isipin. Ngunit pagilaan ko ang aking puso at isipan para makita ang maliwanag, dilaw at kahel na apoy, sumasayaw sa kahoy at hindi ko namamalayan kung kailan ako nakakatulog. Oh, Sarah. May isa pang grupo ng mga sundalo na dinala mula sa Mafia King. Oh, tingin niyo sir, nandoon ang aking ama. Siya ay nasa digmaan sa Mafia King. Pakiusap, maaari niyo ba akong isama doon? Alam kong nandoon siya, pakiusap. Nasaan ang iyong ina, bata? Pasensya na. Ang bata ay tila nawawala sa kanyang pag-iisip. Kung ang iyong ama ay nasa mabuting kalagayan, edi sana pinaalam na niya sa atin. Paano kung nasaktan siya at di niya kaya? Tama na! Oh, kailangan kong umalis. Aalis ako. Sarah. Hindi namin alam kung sino siya. Siya ay walang malay. Ililipat siya sa London Hospital. Hindi natin siya kayang alagaan dito. Opo, doktor. Saan pupunta ang bata? Pulis! Pulis! Pasensya na po, sir. Baka nandyan ang aking ama. Mag-isa ka lang ba? Sarah. Sarah! Sarah! Bumalik ka rito! Sarah! Sarah! Mamang Chopper, hintay! Umuwi ka na ngayon din. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ikaw si Sarah? Opo, sumama ka sa akin. Sarah? Ama! Oh, Ama! Sarah! Ang aking munting prinsesa, Sarah! At naging masaya muli ang buhay ni Sarah. Ngunit kapag iniisip ito, hindi talaga ni Sarah hinayaang maging malungkot at walang saysay. Hindi ba? Ito'y dahil ginamit niya ang tunay na diwa ng tao na alam kung paano maging matapang at mabait ng sabay-sabay.